Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kurt, inamin kay Meredith na anak niya si Lilith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilith Matias. Dahil hindi na kaya ni Kurt ang katigasan ng ulo nitong si Lilith, ay nanghingi na siya ng backup dito kay Ces para lang mapauwi itong si Lilith dahil sobra-sobra na ang natatanggap na masasakit na salita nito galing kay Patricia. Pagdating ni Ces, naabutan niya si Patricia na sinasaktan si Lilith, kaya hindi siya nagdalawang isip na ipagtanggol dito si Lilith. Samantala, dahil sa nangyari, pinipilit nila na umuwi si Lilith sa bahay nang sa ganun nga ay makapagpahinga muna ito. Tutal naman ay hindi siya pinapayagan ni Patricia na lumapit dito kay Ramir, at isa pa nga ay nandun naman ang mga doktor at hindi pa babayaan itong si Ramir. Sa kagustuhan ni Lilith na makasiguro na ligtas ang ama ay hindi niya pinakinggan si Ces at si Kurt, kahit na nga kinakailangan pa nitong si Lilith na maghanda para sa nalalapit na pagsalang ni Nanay Chato sa korte. Inaalala ni Ces at Kurt ang kalagayan at kalusugan ni Lilith dahil baka siya naman ang magkasakit kapag hindi niya inalagaan ang sarili niya. Pero kahit ganun nga ay hindi ito iniinda ni Lilith. Hindi niya daw iiwan si Ramir kahit na ano ang mangyari dahil alam niya ngayon ay kailangan siya nito. Samantala, sumaglit si Lilith sa kulungan para bisitahin si Nanay Chato para ma-orient na din sa mga dapat niyang isagot sa korte at para mas malinawan si Lilith kung ano ba talaga ang nangyari sa krimen nang sa ganun nga ay hindi sila mapahiya sa korte. Pero sadyang lutang at hindi nga makapag-concentrate itong si Lilith sa pag-counsel dito kay Nanay Chato dahil sa bigat ng nararamdaman niya matapos ngang maging kritikal ang buhay ng tatay niyang si Ramir. Dagdag pa nga dito ay hindi nagsasabi sa kanya si Ramir kung ano ang mahalagang bagay na dapat malaman ni Lilith na siyang magbubuo daw sa pagkatao niya. Kaya naman ang mapansin nga ni Nanay Chato na tila paulit-ulit na lang ang mga tinatanong nitong si Attorney Lilith sa kanya, ay minabuti niyang itanong si Lilith kung okay lang ba ito o may pinagdadaanan ba ito sa ngayon. Nagtapat at nagkwento si Lilith sa kanya sa nangyari sa daddy niyang si Ramir. Kaya naman ikinalulungkot nga daw ni Nanay Chato ang kalagayan ng daddy ni Lilith. Sinabihan niya si Lilith, magpahinga ka muna para makapag-isip ka ng tama dahil hindi gaganay ang utak mo kapag hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Magiging maayos din ang lagay ng daddy mo. Pero sa ngayon, isipin mo muna ang sarili mo dahil siguradong kung magaling ang daddy mo ngayon ay hindi niya gugustuhin na ang anak naman niya ang magkasakit. Sumang-ayon naman si Lilith dito kay Nanay Chato dahil tama naman ito, kailangan niyang magpakatatag dahil may tungkulin din siyang dapat gawin, pero dapat muna siyang magpahinga kahit saglit para naman pag oras na ng hearing ay hindi siya lalo maging lutang. Kaya naman dito na nga to the rescue itong si Bonnie. Siya ang pumunta kay Nanay Chato pagtapos ni Lilith. Siya ang nagtuloy ng mga katanungan dito kay Nanay Chato para sa darating niyang pagsalang sa korte. Kailangan maging malinis at pulido ang mga sagutan ni Nanay Chato sa korte dahil sa kanya din nakasalalay ang lahat ng laban. Kaya naman para lubos na maging maayos ang takbo ng kaso ay si Bonnie muna ang nagsab kay Lilith. Si Lilith naman ay bumalik ulit ng ospital para maki-update sa kalagayan ni Ramir, imbis nga na magpahinga. Samantala, nagtataka naman si Nanay Chato kung sino ang nasa harap niya at gusto siyang makausap. Kaya nang tanungin si Bonnie ni Nanay Chato kung sino siya ay sinabi niya dito ang buong pangalan niya at sinabi nga niya na kaibigan siya ni Lilith. Kaya napalagay at napanatag na ang loob ni Nanay Chato. Ayaw kasing magtiwala ni Nanay Chato sa kahit na sino, lalo pa kung tungkol ito sa kaso niya dahil baka ikapahamak niya pa at magulo ang kaso.
Samantala, gustong kunin nitong si Bonnie itong si Langgay bilang isang star witness ng panig nila Lilet dahil malaki daw ang maitutulong nito sa kaso nila kung sakali. Dahil si Langgay lang naman talaga ang bukod tangi na makapagsasabi ng buong katotohanan sa korte dahil siya lang ang kasama nila Nanay Chato nung araw na yon. Si Langgay lang ang kasama ng biktima at akusado nang nagkasagutan at nag-away itong dalawa. Isang tanong nga, paniniwalaan kaya sa korte itong si Langgay, gayong may disorder nga itong si Langgay? Sa kabilang banda, Meredith, hindi na napigilan na hindi mag-alala sa kalagayan ng naka one night stand niya na si Ramir dahil hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin niya matapos niyang makatanggap ng mensahe mula dito na gusto niyang makipagkita dito para pag-usapan ang mahalagang bagay. At dahil nga sa curiosity nitong si Meredith tungkol sa gustong sabihin nitong si Ramir sa kanya, nagpunta siya sa ospital kung nasaan si Ramir para tignan ang kalagayan ni Ramir. Pagdating niya doon sa ospital, sinabi agad niya na hindi niya pa din daw maintindihan kung bakit pumunta siya doon. Samantalang alam naman niya na hindi naman siya makakakuha ng sagot kay Ramir ngayon dahil comatose nga ito. Pero okay lang daw dahil at least hindi siya mukhang tanga na nag-aantay kung kailan sila magkikita dahil alam na nga niya ngayon ang lagay ni Ramir. Maya-maya, biglang dumating si Patricia. Nung una ay maayos pa ang tanong ni Patricia dito kay Meredith, pero nagbago ang mood nito pagdating ni Lilet. Kaya naman dahil nagkaharap na din naman silang tatlo at sa kanya din naman hinabilin nitong si Ramir, ang dapat malaman ni Lilet ay ito na nga daw ang pagkakataon para ibunyag at sabihin sa kanila ang totoo. Ang totoo na silang dalawa ang sumira ng pamilya nila. Kung hindi sila dumating sa buhay ni Ramir ay maayos pa din sana ang buhay ng pamilya Engano. Nagtataka si Meredith kung bakit pati si Lilet ay nadamay sa sinasabi ni Patricia. Kaya nang makita ni Patricia na parang nagtataka nga itong si Meredith kung bakit nadamay si Lilet at bakit galit din ito kay Lilet, ay dito na nga nagkabunyagan. Sinabi niya sa dalawa ang hinabilin sa kanya ni Ramir na si Meredith Simons ang totoong nanay nitong si Lilet. Sa bunganga nga mismo nitong si Patricia, lumabas ang katotohanan. Kaya naman gulat na gulat itong si Lilet at si Meredith sa nalaman nila dito kay Patricia. Hindi makapaniwala si Meredith sa sinabi ni Patricia na si Lilet at si Lily ay iisa. Siya ang naging bunga ng kasalanan nila. Si Lilet ang iniwan at napulot ni Ces sa labas ng bahay nitong sila Ramir. Ano na kaya ang susunod na hakbang ni Meredith matapos niyang mapag-alaman na si Lilet pala at si Lily ay iisa? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.